2,500 taon na ang nakalipas, sinabi ni Sun Tzu ng isang malalim na bagay na naglalarawan sa kasalukuyang sitwasyon ng Estados Unidos at China. Sa digmaan, iwasan ang malakas at tamaan ang mahina. 2 linggo na ang nakalipas, ginulat ng China ang mundo nang ipahayag ang bagong kontrol sa export ng bihirang mineral. Simula ngayon, lahat ng produktong may kahit 0.1% bihirang mineral mula China ay kailangan munang kumuha ng pahintulot ng Beijing bago i-export. Nagulat talaga ang gobyerno ng Estados Unidos sa anunsyo. Habang nagbabanta si Donald Trump ng taripa at digmaang pangkalakalan, tahimik namang tinamaan ng China ang kahinaan ng Amerika. Ang pagdepende nito sa bihirang mineral ng China. Nagpanik agad ang gobyerno ng Estados Unidos. Ininsulto ni kalihim ng pananalapi Scott Bessent ang mga opisyal ng China at humingi ng emergency power sa White House. Ipinahayag sa lahat, China laban sa buong mundo ito. Kalmado at maingat ang tugon ng Beijing. Sinabi ng mataas na opisyal na pareho pa rin ang paninindigan ng China. Ayaw namin ng digmaan sa taripa, pero hindi rin kami natatakot dito. Ipinapakita ng linyang ito ang lahat. Habang nagbabanta si Trump sa tweets, ginagamit ng China ang The Art of War ni Sun Tzu. Inamin ni Donald Trump na kahit kaya niyang takutin ng China ng dagdag na 100% taripa, hindi ito magiging sustainable para sa ekonomiya ng United States. Kung dadagdagan ng 100% ang kasalukuyang 157% taripa sa China, kaya ba ito? Ano ang epekto nito sa ekonomiya? Hindi ito di sustainable, pero iyon ang numero. Sa tingin ko ay magiging maayos tayo sa China. Maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Isa siyang napakalakas na leader, isang kamangha-manghang tao. Tingnan mo ang mga nagawa niya at kung saan siya, alam mo kung nasaan siya. Ang buhay niya ay isang kwentong kamangha-mangha, parang bagay sa mahusay na pelikula. Malaking tagumpay sa United States, China trade war ang panayam na ito. Paano magkakaroon ng kalamangan si Trump laban sa China kung siya mismo ang umamin na hindi niya kayang panatilihin ang kanyang mga pulisya? Sa kaibuturan, alam ni Trump na may kalamangan ang China. At marahil ito ang dahilan kung bakit agad siyang lumipat sa pagpuri sa Pangulo ng China. Magkikita sina Trump at Xi sa South Korea sa katapusan ng buwan para sa 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Habang umusad ang trade war, may isang bagay na nagiging malinaw. At sinasabi ng artikulo ng Bloomberg, ang hindi madalas sabihin, walang China policy ang United States, walang estratehiya at walang ideya. Ang issue ay ang kabiguan ng United States na aminin na ang pagbabawal ng China sa pag-export ng rare earth ay sagot lang sa sarili nilang sanction sa Washington. Ngayon, United States naman ang napuputulan. Rare earth mineral ang pundasyon ng makabagong teknolohiya. Ang mga magnet sa motor ng electric vehicle guidance system ng fighter jet, chip sa smartphone, sensor, at misil. Kontrolado ng China ang 70% ng pagmimina 70% ng pagpoproseso at 73% ng paggawa ng magnet sa buong mundo. Pero dito nagiging interesante ang lahat dahil mas masigasig na naghanda ang China para sa trade war na ito kumpara sa United States. Pakinggan si Sean Ryan, may akda ng 4 na best-selling libro tungkol sa China. Break down the truth. Ang mga Chino, imbes bumili ng semiconductors mula sa Estados Unidos, NVIDIA at Intel, ginastos nila ang daan-daang bilyong dolyar para gumawa ng sarili nilang lokal na inobasyon sa semiconductors. Sa halip na bumili ng American beef, ngayon ay bumibili na sila ng karne mula sa mga kaalyado natin sa Australia. Imbes na sa Amerika bumili ng soybeans, ngayon ay sa mga kaalyado natin sa Argentina at Brazil na sila kumukuha. Dati sa Amerika bumibili ng langis, ngayon sa Canada na kaalyado natin. Ano mang kayang gawin ng Amerika maliban sa ethane, kayang gawin o bilhin ng China sa ibang lugar. Kahit nangaral ang United States, hawak pa rin nito ang lahat ng baraha sa poker laban sa Beijing. Nagbabala na ang mga mananaliksik sa buong Estados Unidos. Tingnan ang graph ng Harvard University na nagpapakita ng komplikadong export ng United States at China. Nag-e-export ang China ng advanced na teknolohiya sa United States na bihira sa iba. Naranasan natin ito noong Mayo, nang unang ang itigil ng China ang export ng rare earth minerals sa United States. Sa isang linggo, tumigil ang operasyon ng mga pabrika sa United States na gumagawa ng F-35 stealth fighters, Patriot missiles, at Ford F-150 pickup trucks. Ang linggong iyon ay malaking gising para sa Washington. Sa unang pagkakataon, napagtanto ng grupo ni Trump na hindi lang basta tumutugon ng China, kundi ito na mismo ang nagdidikta ng takbo ng trade war na ito. Sa White House, dagsa ang tawag mula sa defense contractor, car manufacturers at Pentagon. Inamin ni Ford Chief Executive Officer Jim Farley na hindi kayang gumawa ng United States ng jet, electric vehicle o karamihan ng missile nito kung walang magnet mula China. Itinigil namin ang operasyon ng planta ng 3 linggo dahil walang high-powered na magnet. Ipinakita ni Trump kay Xi Jinping na dapat siyang kausapin
hindi takutin, para sa negosasyon. Kung gusto mong malaman ang direksyon at panganib ng trade war para sa Estados Unidos, pakinggan mo ang Chief Executive Officer ng NVIDIA na si Jensen Huang. Ihayag kung paano mabilis winawasak ng United States government ang potensyal ng pinakamahalagang kumpanya ng Amerika. Mula 75% market share, naging 0% kami. Hindi ko maisip na may gumagawa ng patakaran na mag-iisip na maganda yon. Na kung ano man ang pulisiyang ipinatupad natin, naging dahilan ito para mawalan ng isa sa pinakamalaking merkado sa mundo, ang Amerika, at maging 0%. Ang China ang pangalawang pinakamalaking computer market sa mundo at may masiglang ekosistema. Sa tingin ko, isang pagkakamali para sa Estados Unidos na hindi makilahok. Kamanghamanghang pananaw ito dahil ang NVIDIA, pinakamalaki at pinakamahalagang kumpanya na may 4 trilyong market cap ay 100% wala na sa China sa 2025 at walang inaasahang benta. Kita mo, dito nagiging napakahirap ang mga bagay para sa United States. Isa sa pinakamalaking tanong para sa hinaharap ng mundo ay kung anong bansa ang mananalo sa artificial intelligence race. Estados Unidos o China ba ito? Muling nagbahagi si Jensen Huang ng pananaw na ayon sa kanya, binibigyan ng gobyerno ng Estados Unidos ng malaking pagkakataon ang China na manalo sa karerang ito. Sa pangmatagalan, 50% ng mga artificial intelligence researchers sa mundo ay nasa China. Ang China ay 30% ng merkado ng industriya ng teknolohiya. Malaki ang merkado ng China, may bilyong mga gumagamit sila, at hindi ito isang merkado na basta-basta mo na lang iiwan. Kung ang tunay mong layunin ay manalo ang Amerika sa artificial intelligence race, ang pagsuko ng 30% ng merkado ng mundo agad-agad. At pagkatapos ay hindi pinapayagan ang mga teknolohiyang Amerikano na kumalat at magparami sa buong mundo. Sa madaling sabi, pinipigil natin ang teknolohiyang Amerikano sa Amerika at hinahayaan ang ibang bansa sa iba. mahalagang maintindihan ng mga gumagawa ng patakaran sa United States ang panayam na ito. Kung ipagbawal ng Amerika ang export ng NVIDIA sa China, gagawa lang ng sariling sistema ang mga Chino. Imbes na pabagalin ng Beijing, lalo lang nitong pinabilis ang pagsasarili ng China at binigyan ito ng pangmatagalang bentahe sa artificial na intelihensya. Ayon kay Huang, para manalo ang Amerika sa artificial intelligence race, dapat ang chips, GPU at software nila ang ginagamit sa buong mundo, pati China. Kung hindi pipigilan ng Washington ang China, isusuko nila ang kinabukasan ng artificial intelligence rito. Mahigit isang dekada nang isinasagawa ni Xi Jinping ang plano para gawing sentro ang China sa global supply chain. Noong 2015 inilunsad niya ang Made in China. 2025 para manguna sa industriya ng robotics, baterya, rare earths at artificial intelligence. 5 taon pagkatapos, sinabi niya sa mga opisyal ng partido na ang pagbawas ng pagdepende ng mundo sa China ay magiging panangga laban sa panlabas na presyon. Iyan ang nakikita natin ngayon. Sa pag-alis ng pagdepende sa iba at paglalim ng pagdepende ng iba sa China, nagawa ng Beijing ang ekonomikong panakot na kasing epektibo ng sandatang militar. Maaaring matindi ang pananalita ni Trump, pero nilalaro lang niya ang isang laro na dinisenyo ng China mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ngayon, ito ang mahalagang tanong sa geopolitika. Hanggang kailan magagamit ng China ang rare earths card? Sabi ng French geopolitical analyst na si Arnaud Boutrand, hindi basta mawawala ang kalamangan na ito. Sa katunayan, maaring maging permanente ito. Maraming Western policymaker ang naniniwalang kayang basagin ang kontrol sa rare earth sa pamamagitan ng regulasyon o subsidiya, pero ilusyon lang ito. Mas malalim pa talaga ang dominasyon ng China. Hindi lang ito tungkol sa pabrika o minahan, kundi sa buong industrial na ekosistema. Itinayo ito ng China sa 4 na dekada. Mula edukasyon, pagsasanay ng manggagawa, infrastruktura ng kuryente, hanggang vertical integration sa bawat yugto ng produksyon. Halimbawa, kunin natin ang gallium, isang malambot na metal na mahalaga sa semiconductors at military radar. Kontrolado ng China ang 78% ng pandaigdigang produksyon ng gallium. At ang paggawa ng kahit maliit na bahagi nito sa labas ng China ay mangangailangan ng mahigit $100. 140 bilyong pamumuhunan. 6 na bagong nuclear reactor, libu-libong bihasang manggagawa at dekadang pagpaplano. At iyan ay para lang sa isa sa 21 elemento na sakop ng export controls ng China. I-multiply mo ang sukat na iyan sa buong supply chain at mauunawaan mo kung gaano kalaki ang lamang ng China. Ito ang dahilan kung bakit napagpasyahan ni Arno na ang bentahe ng China ay hindi lang teknolohikal kundi sistematiko rin. Ang pagtanggal sa kapit na iyan ay mangangailangan ng bagong industrial na revolusyon sa kanluran, muling pagbuo ng edukasyon, pagmamanupaktura at pinansyal na sistema. Kaya tama lang na mag-alala si Treasury Secretary Besant kapag nagpanik siya sa paggamit ng China ng rare earths bilang sandata. Sa nakikita nating hinaharap, hindi ito pansamantalang taktika, kundi permanenteng kalamangan para sa China.
Mayroon lamang ilang posibleng opsyon at natutugunan ng Hexwave technology ng Liberty ang lahat ng kailangan. Bukod pa sa Hexwave, nakatanggap ang Liberty ng mahigit $6 milyon sa kontrata ng gobyerno para i-retrofit ang 1,000 body scanner gamit ang High Definition Advanced Imaging Technology sa buong bansa. Maaaring umabot sa milyon ang halaga ng programang ito habang isinasagawa sa 173 paliparan. Kapag napatunayan sa paliparan, pwedeng gamitin ang teknolohiya sa gusali ng gobyerno, stadium at paaralan. Pati ang Secret Service at Department of Energy na may parehong pangangailangan sa pagtuklas. Sa kabila nito, $16 milyon lang ang market cap ng Liberty Defense kahit nakalikom sila ng mahigit 45 milyon para sa teknolohiya nila. Bumagsak ng lampas 80% ang stock nitong 7 buwan at halos pinakamababa na ang presyo ngayon. Pinamumunuan ito ni Chief Executive Officer Bill Frayne, dating executive ng L3, ngayon L3 Harris, na may dekadang karanasan sa defense technology. Isang taong sanay sa proseso ng pagbili ng gobyerno at pagkuha ng kontrata. May eksklusibong patent, lisensya rin ang kumpanya mula sa Massachusetts Institute of Technology dahil papalapit na ang mandato ng TSA, malapit nang makamit ng Liberty ang unang malaking tagumpay sa komersyo. Kung kahit kaunting bahagi ng rollout ang maging kita, pwedeng tumaas ng malaki ang halaga ng kumpanyang ito.